Yon, what's up? Magagawa tayo ngayon ng DIY na project natin, toy. Ang balak kong gawin is yung tirador na gagawin kong pan. Para siyang Sputnik. Pero ang hawakan niya is pang balatik o tirador. Ayun ang concept na naisip kong gawin. Total, maulan ngayon, wala tayong trabaho at walang ibang magawa. Kaya naisip kong gumawa ng DIY na pana pero gamit na materyales is tirador o balatik yung hawakan. Hindi yung traditional na pana na mahaba, gano'n. Kasi napansin ko pag nasa ilalim tayo ng tubig, pag mahaba, masyadong mahirap igalaw yung pana. So, naisip kong gumawa ng handy na madaling ikasa, madaling i-reload, lahat. Mas mabilis tayo makagalaw sa ilalim ng dagat. So yun, abangan nyo yung ating gagawin na toy DIY. Ito yung mga gamit natin sa likod. Ito yung bike ko nga pala. Marami nang napuntahan yan, marami nang nakakit na bundok yan. Check nyo lang dyan sa YouTube channel natin. Mas maraming travel na nagawa yan. Hindi lang tayo makapag-bike, gawa ng masyadong maulan, hindi tayo makabike and hike. So yun ang isa sa mga adventure na ginagawa natin, bike and hike. Tapos at the same time nag-fishing din tayo, di ba? So yun, mga kuya, ingat kayo dyan palagi and keep watching. Ito, kailangan natin ng grinder. Mga gagamitin nating tools. Ito, nabili ko lang to sa Shopee. Pinangtatabas ko, pinang-shape ko pag may mga kailangan ako i-shape sa kahoy, pang kahoy to. So yun, hammer kailangan natin. Yun, lagari, puputol tayo. DIY lang at handmade. Tapos kailangan natin ito, pait at kikil. Tapos kasi ito yung shafting ko na sobra. Ito na yung balak kong gawin, itong shafting na to. Ito yung gagawin kong bala sa gagawin nating DIY na Sputnik o balatik style ng pana. Yan, mahaba yan. Spare ko na lang yan, sobra ko yan. Kaya ayun ang gagamitin natin. Tapos ano pa bang kailangan natin? Ito, may spray paint tayo dito. So kailangan natin to. Pipinturahan na lang natin para maganda. So ang wala pa ako is yung goma para sa gagamiting tirador. Tapos itong gagamitin natin tali para sa buya. Ito nga pala, meron din tayo dito yung styrofoam na hindi ginagamit. So mga nakatambak lang yan dyan na naisip ko gawing buya. Balak ko, pagsasamahin ko yan, tapos ilalagay ko dito yung mahuhuli natin isda, lalagyan natin ng fishnet. Pero babalutan ko muna ito ng tape. Ito yung tape natin. So yan, babalutan ko yan, tapos lalagyan ko sa ilalim ng fishnet dyan para magiging ganyan siya. Tapos may tali yan, connecting dito sa may shafting natin. Yun, buya na yun pagka ganon. So madali nating malulod yung fisda sa loob nito pag nakakonekta yung fishing line dito. Papasok mo na lang na ipapasok yan para hindi mahirap. Ano pa bang kailangan natin magamit? So yun, kailangan natin ng mga gamit na grinding disc. So to, meron pa tayo ditong pangkat sa kahoy din to. Yan, tapos ito mga grinding disc. Natin to. Yan, hindi tayo magagawa sa likod. Ito yung ginagawa natin pulutan.
kit natin, lalagay lang yan ganyan. Ayan. Ito yung net. Tapos buya. I-tape natin to. Tapos lalagyan natin ng tali. So magpapalutang-lutang lang to sa may dagat. Tapos nandito lang yung huli natin isda. Lalagyan lang natin ng tali para hindi siya lumayo sa atin. So kapag may lalagay ka, hilahin mo lang to. So usually itong setup na to, ginagamit ito for day dive. Diba? Hindi naman na gumagamit ng buya kapag night dive. So itong buya, mas maganda to for day dive. Balikan natin siya nito masking tape. So itong setup na to is breakaway setup to. So mostly ginagawa to pag day dive. Yun, kapit ulit tayo sa day dive. Day dive talaga madalas ginagawa to. Itong gumagamit ng buya. Ang mahal kasi ng buya or float. Mahal yun pag bumili tayo sa online. So, gagawa lang tayo ng DIY. Tsaka scrap. Scrap lang ang gamit, di ba? So kung may styrofoam kayo, pwede nyo gawing palutang yun o float o buya. Ang tawag dito eh. Pero float talaga tawag dito ng mga puti or American. Sa atin dito, buya tawag. So yun, ayan, lalagyan na natin. Palutin lang natin ng 2 layer. Diba? Okay na po. Lalagyan na lang natin ito ng tali. Salamat po.